kaya to ng 3-moment equation. So, sa elastic curve, di ba ito yung elastic curve natin. Tama? Tapos, ang tatlong point na kino-consider natin yung point C, no? A, B, and C. Ano yung formula ng 3-moment equation? That is equal to M1. Ang haba. Diyos ko, sige na nga para makabisado nyo. Copy-paste ko na lang sana eh, no? Copy-paste ko na nga lang. Wow. Formula, M1, L1. Alam nyo, mas maganda isulat nyo yan, paulit-ulit. M3, Champion Philippines. M. Sa M, kahit hanggang M7 natin nilagay yan. Okay. So, considering, ano i-consider natin? ACE. Considering AC okay. Okay, so ano yung M1 natin? Sir, ano yung M1? Yung moment sa A. Ano yung moment sa A? 0, no? Kasi external roller. Ang M2, yung moment sa C. Meron tayong moment sa C. Paano kinukuha yung moment sa point C? Di ba pwede nyo siya i-segment? Ikakat nyo dito sa C. Ano yung reaction natin dito? 22.5. Tapos may 15 ka dito. Tapos ito ay 3. And then 2. So yung moment sa C, moment ka lang dyan. So this is the moment at C. Di ba? So pagka nag-moment ka dyan, summation ng moment at C is equal to moment 0. So, equal to 0. So, ano yung mga umiikot? So, si 15 multiplied by 3 minus 22.5 times 5 plus MC is equal to 0. So, magkano yung MC? 67.5. Tama? So, ibig sabihin, positive yung nakuha natin. So, ibig sabihin dyan, tama ang ating assumption. So, ano yung gagamitin natin ditong MC? Positive or negative? Positive, kasi positive bending yan, di ba? Kahit dito mo siya i-consider, positive bending pa rin yung makukuha nyo. Kasi nga, di ba yung shear and moment diagram natin dyan, parang paganyan lang. Okay, positive bending. So, yung moment at C is equal to 67.5. And then, M3 is ME, which is equal to 0. So, ang L1, ano yung length natin sa left span? Ito yun, di ba? Yung AC, 5. Ang L2, 5. Ano yung LO natin? Hindi yan buo, ano? Putol. So, yung mahaba. Or, syempre, gamitin nyo na lang yung integral. So, ang integral natin ay, ano limits natin dyan? 2 to 5, tama? Ang P natin is 10 dx. Ano yung X natin? Ay, ano yung A? Di ba L span? A. So, X times 5 squared minus X squared over 5. So, magkano yung LO? Nasundan yung pagkuha ng LO. Ito siya, ano yung ginamit natin. Nag-strip tayo dito. 2? Tama. Then for RO, simply ano lang yan, PB over L
L squared minus B squared. So, substituting, ang P natin ay 10, ang B ay 2, uy, hindi 5 ba? Over L, 5, 5 squared minus 2 squared. So, magkano yung RO? 1, 84. Wait lang. Ano yung H1? Di ba yung H1 is the vertical distance from point C to point E? Di ba ito yung Y at C? Tama ba? Di po ba 15 yun, sir? Ay, 15 ba yung load? Kaya nga, tama na ako kanina. Oh, di sorry. Pinaglaban. Tama naman sila. 1 to 6. Tama naman sila parehas. Mali lang yung sulat ni Mikay. Class, di ba ang sabi natin yung H1 is the vertical distance ng point 1 to point 2 and point 2 to point 3. Di ba ang vertical distance niya simula dito is yung YC. Ibig sabihin, ang H1 natin is YC and H2 natin is YC. Kasi baka sabihin nila, sir, lagi bang 0 si H1, si H2? Hindi. Yung M1 ang palagi yata sa'yo. Hindi din. Mamaya, bibigyan natin ng value si M1, no? Para matuwa man lang kayo. Mamaya, magkakamalma kayo. Formula, so 0 plus 2M2, 67.5, plus L1 plus L2, tama? Plus 0. Ano yung LO natin? 220.5 plus RO 126 is equal to 6EI. Ang H1 natin ay YC over L1. Magkano yung L1? 5 plus YC over 5. Tasundan? Hoy. Ano gagawin? Simplify nyo to. Magkano to? $100 1696.5 is equal to 6 EI. Tapos YC over 5 plus YC over 5. So that is 2 YC over 5. And then cross multiply nyo na lang to solve for YC. That is 1696.5 multiplied by 5 divided by 6 by 2. O, magkano yung YC? 706 point over diba? Sabi sa inyo powerful yung 3-moment equation. Ha? Ano? Whew. Siyempre ako naman gagawa ng... Kayo naman yung gagawa. Ilang span gusto nyo? 5. Sabi niya. Change template. Change template lang ako. Mga 26 sir, kaya. Kaya, 26, basta 26 unknowns din yun. Sige nga. Kaya ko. Kaya nyo. Pagtapos naman, uuwi. Ayan, mali. Hala. Na-apply to all page ko. Ala. Halabang ando yun. Ayun na, ando. May ando lang. Apply to all page. Ayan, lumabas. Hindi, bahala kayo, mawawala yung lecture nyo pag ganun. Hindi, magpapalit lang ako ng template ng isang landscape ko. Mahaba kasi yung solution.
Gusto mo may value na, hindi, may magkakaroon ng value si M1. So, anong gusto niya? Simply supported, pin, roller, triangle, may overhang kaya, parang maganda. Wag na nga. Ilang span gusto niyo? 1 at 3. Pwede na yung 4. Tapos, anong gustong loads? Sabi ni Taranggel. Gusto nila. Ay, Barbie. Unahin natin yung Taranggel. Saglit lang yan. 30 minutes. Pwede din. Next. Semicircle. Gusto niyo talaga ng semicircle? Meron ba tayong formula ng semicircle? Pwede din naman. Gusto niyo parabolic? Gusto niyo parabolic talaga? Ay, actually, meron kaming lecture niyan, parabolic. Asan yun? Anong batch yun? Yung pinaka... Sila yung nag-isip ng given nila eh. Nasaan dito? Meron dito yun eh. Sige, kami na lang din siya. 4-point load na lang. Okay lang. Mas mahirap ang point load. Ito ba yun? Theory of structures. Tatayin. Ayan o. Ito yung seat work. Ay, pwede na itong seat work. Screenshot natin. Mamaya, pang seat work natin yan. Ito discussion lang namin. Tapos ito yung sinasabi, sila yung nagbigay nito. Sila yung nagbigay niyan. Sabi nila, sir, lagyan natin ng parabolic load. Tapos gusto nila, sir, yung hindi kumpleto. Kasi nasolve naman namin siya kahit pa paano. Pwede ba yung magkakapatong? Pwede, meron din dito yan. Pagpatong-patungin, pagsama-samahin. Mga anong year ba to? Basta maraming batch na nagdaan dyan sa TOS na yan. Iba. Loads. Gusto concentrated. Sige, concentrated. Next. Lagyan natin lahat. Triangle. Sir, gusto ko trapezoid. Para spaceship na ni ni Voltes 5. Diba? Sir, patungan mo kaya, idugtong mo kaya yung dulo ng Minecraft word. Kahit pwede ba yung dudugtong mo yung dulo ng uniform distributed doon sa taas ng horizon ng trapezoid? Pwede yan. Pwede. Huwag na. Ganito lang yan, nagkalabasan yan. 2 trapezoid lang yan, Huwag na. Mamaya, bibigyan natin yan. Gusto ni Charles nun, go. Tinanong ko, kung pwede. Ang length, sige, mga 6. 6, 7. Tuntua si Ruela dun no? So, kami naman, 6-7 favorite namin. alam ko. Wala akong sinabi. Sabi ko, alam ko. Okay. Ito naman. Solve the reaction at the supports. So, dito, paano nyo malalaman yan na ilang beses kayong mag-3-moment equation? 3, no? 1, 2, 3. 3 kasi yung moment na nawawala. So, 3-moment equation. So, 3 beses tayo mag-3-moment equation. So, this is, anong tawag sa beam na yan? What type of beam? Super extended. Super extended. Anong tawag sa beam? Continuous beam, no? Yung per span, ano yung tawag sa loads na nasa per span? Uniform varying load. TTL.
na nagke-carry from 0 to 20 kilonewton per meter, no? Yung loads. Then, yung second span, ano yung load sa second span? Point loads, dalawa. No? At middle thirds. Alam niyo yun? Yung, di ba ka middle thirds, yung load mo ay nasa middle thirds? So, hahatiin mo siya sa tatlo. Nasa gitna. Middle thirds. So, L over 3, L over 3, L over 3. Tama? Next, ano yung third span? Ano yung load sa third span? Uniform distributed load. Then, sa fourth span, trapezoidal load or uniform varying loads from 10 kilonewton up to 25 kilonewton per meter. Whew! So first step is formula. Lagi naman yung formula M1 plus M1 2M2 L1 plus L2 plus M3 L2 plus LO plus RO is equal to, since kapag pantay-pantay naman, I suggest i-zero nyo na lang to. Sundan? So, considering, ano yung una nyo i-consider? Considering A, B, C. For your M1, so kapag kinonsider nyo si A, B, C, pwede, copy ko lang, no? Para lang makita natin, para hindi natin palipat-lipat. Ayan. So, ano yung M1 natin? Yung moment sa A. MA. Yung alin? Next, ang M2, ay sorry, ano yung moment sa A? Di ba 0? Ang M2, moment sa B. So, ano yung value ng moment sa B? Wala. Di pa natin alam. Then, for M3, yung moment sa C. So, meron din yung value. For our L1, ano yung length natin sa left span? 6. Ang length 2, 6. Ang LO, so, di ba nasa left span, nandito pa yung right triangle? Wala. Di ba nasa tusok? So, 8. 8 over 60 WL cube. So, substituting, 8 over 60 W20. Ang L cube, 6. So, pakikalculate na lang. $576. Ang RO, dalawa yan. Yung PA, hindi, PB pala. P1B L squared minus B squared over 2 plus P2B L squared minus B squared over L. Mali ako. Hindi yan 2. Over L pala. So, for P1, una nating P1 is yung 20. Tama? O, ano yung B ni 20? B ni 20. 4. Di ba ito si B? Ito yung A. Ito yung B. So, that is 4. Ano yung L? 6. Minus 4 squared divided by L. 6. Plus, yung P2 natin, 15. Ano yung B natin sa 15? Di ba ito si 15? Ang B ay 2. Ang L natin ay 6 squared minus 2 squared divided by 6. So, magkano yung RO? 4 to walang fraction. Pero pwede na rin. 4 to 6.66. 6667. Ayan, pwede na yan. Then, ang H1, 0.
H2, 0. So, substitute lang natin. So, ang M1, 0 plus 2MB. Ang L1 natin ay 6 plus 6 plus M3, yung MC yon times 6 plus LO 576 plus 426.667 is equal to 0. So, simplify lang natin yung first equation. So, 6 plus 6, 12 times 2, 24 MB plus 6 MC is equal to, pakisimplify naman to, 9, 7, 1, 0, 1, 0, 0, 2.667. Equation 1. Okay, equation 1 pa lang yan. So, next, ano na may consider natin? B, C, D. Considering B, C, D. Then formula, M1L1 plus 2M2L2. Ayan, sige, sulat nyo na lang. So, ano yung value ng M1 na natin dito? Class, ano yung M1? Si MB, no? May value ba yon? Wala. Si M2, yun yung MC. And then, ang M3, MD. Ang L1 ay may 6. Ang L2, 5. Ang LO, ano load natin sa left span? 2. Okay ba yan? That is, ang formula is PA L squared minus A squared divided by L plus PA L squared minus A squared over L. So, ang P natin na una is 20. Ano yung A ni 20? Ano yung distance A? 2 times 6 squared minus 2 squared divided by 6 plus P, 15. Ano yung A ni 15? 4 times L, 6 squared minus 4 squared divided by the L, 6. So, magkano yung LO? 413 point. Alam nyo ba na kaya ayoko ng point load? Pinakamahabang formula. Hindi, puro point load lalagay ko sa Excel. Ang RO, ano yung load sa right span? Uniform distributed load, that is W L cube over 4. Ang W natin 10 times 5 cube over 4. Magkano to? 3,1. And then ang H1, 0. H2, 0. So again, isasalpak lang natin sa formula. So we have MB. Ang L1 natin 6 plus 2M2 which is MC. Ang L1 6 plus 5 plus MD times 5 plus LO, that is 413.333 plus 312.5 equals to 0. So, arranging, so we have 6 MB plus 6 plus 5, 11 times 2, 22 MC plus 5 MD is equal to, transpose mo lang sa kabila, negative 725. Equation 2. Negative pala to, no, class? Hindi ko nalagay negative.
Okay, next na i-consider natin ay ang span na CDE. Considering CDE. Again, formula. Tadyan. Imagine. Okay, so ano yung M1 natin? Yung moment sa C, tama? Ang M2, moment sa D. Ang M3, moment sa E na equal to 0. Ang L1 ay may span na 5. Ang L2 ay may span na 3. Ano yung load sa left span? WL cube over 4. So that is 10 by 5 cube over 4. Magkano to? Actually, magkamukha yan kanina. And then for RO, paano nyo siya hatiin? Trapezoid, wala naman tayo. Yung strip. Hindi, pwede nyo siyang hatiin into 2. Isang triangle at isang... Actually, pwede siyang mag-strip. Ito yung kukunin mo na Y. No? Di ba ito yung kailangan natin? Kunin mo muna tong Y na to. So, magiging 10 plus Y yung magiging height. 10 plus Y, tapos ratio and proportion, X. Pero, kapag trapezoid, class ganito na lang kapag trapezoid, hatiin nyo siya into 2 triangles. No? So, right span, unahin natin yung mababa, yung 10. So, sa right span, that is 8 over 60. WL cube. Ito yon, ito yung una natin consider, di ba? 8. Next. Plus, yung 25. So, yung 25 na dito yung right, di ba? So, that is 7 over 60 WL cube. So, substituting 8 over 60 times 10 times 3 cube plus 7 over 60 times 25 times 3 cube. So, magkano yung RO? 140? 114. Point? Parang ang baba. Kasi may sila. Then, for H1, 0. H2, 0. So, again, substitute nyo lang for M1. So, we have MC multiplied by 5 plus MD, 2MD times 5 plus 3 plus M3, 0 plus LO, 312.5 plus 114.75 is equal to 0. So, we have 5MC plus 2 times 8, 16MD. Parang hawa yun na i-calculate nyo na. Minsan madami pa namamali dyan. Negative equation 3. Ilan ba yung unknown natin? Tatlo. So, we will have 3 equation, 3 unknowns. So, yan yung first equation. Second equation. Then, the third equation. So, paano nyo sinasolve yung 3 equations, 3 unknowns? Matrix analysis. Mode 5 something lang, di ba? Mode 5 2. So, dapat magkakapantay yung lahat ng unknowns, no? Wait for something lang to.
Magkano to? 426.25. Ay, 427.25 bata. Bit ba nabura yun? Magkano si MB and MC? Negative 37. Okay lang. Negative 37.2675. Negative 18.04. Then, negative 21.56. So, this is kilonewton meter, kilonewton meter, kilonewton meter. Then, kapag nagamit nyo na nasolve nyo na yung mga moments, so, pwede nyo na siya isalpak. Unahin na natin dito sa segment AB. So, sa segment AB, so, anong gusto nyo? Itatama yung sign para puro positive na lang gamitin. So, magne-negative bending to, magsa-sad face. So, ang gagamitin natin dito is 37.2675. So, ano yung mga reaction natin? Nandito si RA, and then ito RBL. Tama? So, summation tayo ng moment at B is equal to 0. Clockwise positive. So, we have RA multiplied by 6 plus 37.2675 minus 1/2 by 6 by 20. Ano yung moment arm nito? 1/3 ng 6, which is 2, equals to 0. So, magkano si RA? 7. Sakta? 78875. 7887. 7889. Then, using summation ng forces, vertical, ayan, naburo. Summation tayo ng forces vertical is equal to 0. Upward positive. So, we have RA plus RBL minus 1/2 by 6 by 20. So, magkano si RBL? 46.211. 4.31 2112. Pwede sir, kukunin na lang namin area ng load tapos ma-minus na lang namin RA. Yun naman talaga. Pwede din. Next. Segment naman tayo sa BC. So, for the segment BC, again, itatama na natin yung direction. So, we have 37.2675 and 18.0410. So, meron tayo ditong RBR plus and then RCL. So, to solve for the reaction, summation tayo ng moment at C is equal to 0, clockwise positive. So, ano yung mga forces na umiikot? Nandyan si RBR. Ano yung moment arm ni RBR? Dito tayo magmo-moment. 6 plus 18.0410 minus 37.2675 minus 15 times 2 minus 20 times 4 equals to 0. Magkano si RBR? 21.5
537.8. Then, summation tayo ng forces vertical is equal to 0. Upward positive. So, we have RBR plus RCL minus 20 minus 15. 13.62? 23? 22. Okay? Mamaya na natin pagsama-samahin yung RB tsaka RC, no? So, punta naman tayo sa segment BC. Tapos na sa BC yun, no? CD. CD, ang munting prinsipe. Okay, so again, ilalagay natin yung moment. That is, ano yun? 18 point kineso. Ano yung nagamit ko? 18.04 10 tsaka negative 21.06 nasundan. Next, meron tayo ditong RCR and then RDL, no? So, to solve for RCR, summation ng moment at D is equal to 0. Clockwise positive. So, ano yung mga umiikot na clockwise? Nandiyan si RCR. Ang moment arm niya, 5. Plus 21.0653 minus 18.0410 minus 10 times 5, ang moment arm, 2.5 equals to 0. Magkano si RCR? 24.39 kilonewton. Then, summation ng forces vertical is equal to 0. Upward positive. So, we have RCR plus RDL minus 10 times 5. So, magkano yung RDL? 26, 25. 25.6049. Last segment. So, for the last segment, ilagay lang natin yung moment, negative bending. So, 21.0653. So, we have RE and RDR. So, moment, summation tayo ng moment at E is equal to 0, taking clockwise positive. So, we have RDR times 3 minus 21.0653 minus trapezoid. Again, pwedeng ganito na lang paghati nyo. So, 1/2 by 10 by 3. Ang moment arm niya ay, dito tayo nag-moment, diba? Ito yung resultant. 2/3 ng 3, which is 2. Minus 1/2 by 25. Ang moment arm ay 1/3 ng 3, which is 1. So, magkano si RDR? 29 point. And then, summation tayo ng forces. Vertical is equal to 0, upward positive. So, we have RDR plus RE minus trapezoid. Area ng trapezoid, 1/2. 10 plus 25 multiplied by 3. So, magkano yung RE? 40. Magkano? 22.9782.
Okay, summary lang natin yung sagot natin. So, ano yun? Una si RE. Pero pwede naman na i-box yan. Kung hinahanap na si RE, okay na yan. Next, si RBL. Next, RBR. RCL. RCR. RDL. RDR. Madali naman to yun, binababa ko lang, pero kung kayo makikita nyo naman agad yung sagot. RE. So ngayon, ang pagsasamahin lang natin is yung RBL, RBR, RCL, RDL, no? So magkano yung RB? So pag-add nyo lang to, si RBL tsaka si RBR. That is 67.7490. And then for RC, 8572. Bingi ko. Then RD 55.67. Tama yan. Paano nyo ma-check kung tama? Hindi summation ng forces vertical. Kasi sure ako matatama yan pagka summation forces vertical nyo. Ang gagawin nyo ay... Ano yung, asan yung given natin? Mali. Asan yung given? Ang pinakatamang pang-check ay isa-summation nyo siya ng moment at any point. Sir, paano isa-summation ng moment at any point? Kasi yung forces vertical, alam ko tatama yan. Class, try nyo nga. Class, paki-add naman po yung si R1. Paki-add to RA plus RB. Bilis. Joke lang. Pag sama-samahin nyo lahat ng reaction, di ba dapat equal lahat? Yan yung vertical. Pero minsan kasi namamali pa rin eh. Kasi may namamali sa moment. Pero pagka nag-moment ka at any point, yun yung dapat na mag-zero. Magkano? 197? 0.5. Ngayon, compute mo lahat ng load sa taas. 1/2 by 20 by 6 plus 20 plus 15 plus 10 times 5 plus 1/2 by 10 plus 25 times 3. Magkano to? Siyempre, dapat summation ng forces vertical is equal to summation ng forces vertical. Pero, wag yan yung pinang-check nyo, no? Ang ipang-check nyo is yung moment sa E. Diba? Dapat, summation ng moment at any point is equal to 0. Okay, sabay-sabay sa calcu. Una, para sa portal, no? Hindi pwedeng forces vertical horizontal lang i-add nyo. So, ang gagawin nyo, okay, pakisabay-sabay tayo. Yung RA, so 13.7888 multiplied by magkano to? 6 plus 6 plus 12. 20. No? Tama? Moment sa E, no? Summation ng moment at E. Di ko na susulat, ha? Plus 67 point kineso times 14. Ano ba yung kineso din?
Next. Moment arm sir, 40. Oh, naman yun yung moment arm. Ito yun, di ba? RA, RB, RC, RD. Basta ipaikot nyo ng moment, tatama yan. Mas moment arm sir. Tingnan natin kung magsisiro yung moment. Sir, paano? E di iikot din to. Kunwari ito, moment nito, ito. Kasi ma-minus natin yung Dapat mag-equal yung moment ng clockwise sa counterclockwise. Sir, 187 po. 197. Hindi, ito lang ay summation ng forces vertical. Equal yung downward tsaka upward. Unahin mo na lang yung umikot ng clockwise, lahat ng moment. Yan na yun, di ba? Equals mo na. Tapos store mo lang yan. Hindi. Store mo na lang. Equals. Ngayon. Ayan. So, yung moment na clockwise, tama? Di ba ito lahat ng moment nakuha nyo na? Ngayon, ito na may calculate nyo. Unahin natin tong triangle na to. So, pakicalculate. So, 1/2 ng 25 times 3, tama? Ano yung moment arm niya? From E. 1/3 ng 3. Times 3. Tama? Plus 1/2 ng 10 times 3. 1/3 ng 3, di ba? 1/6. Ay, 1/3. 1/3 ng 3. Sorry. 1 lang. And then, next, 2/3 ng 3 naman, no? 2. Nasundan? Natapos yung trapezoid? Plus, ito naman, 10/5. Ang moment arm niya ay 5.5. Tama? Nasulat na? Next. Plus, 15 times 10. Nasundan? Plus, 20 times 12. Tama? Plus, 1/2 by 20 by 6. Times, ang moment arm niya ay 2 plus 6, 8. 16. Times 16. Times 16 na lang. Equals. Same lang, magkamukha. 169, 2 point. So, dapat parehas, no? Kanina yan din nakuha nyo, no? So, ibig sabihin, tama yan. So, paano i-drawing yung shear diagram nito? Diba, aangat, no load, aangat, tapos bababa, ayan. Tapos aangat uli, tapos bababa, angat. Ayan. Pa-picturean nga, pa-check nga nung drawing. Hindi. Class, picturean nyo nga yung ilaw. Diba ito yung shear diagram, di ba? Based sa figure lang, shear diagram. Ang moment diagram niya ganito. So, aangat, bababa, aangat, bababa, aangat. Parang ganyan. Pang-check lang yun yung moment. Kaya nyo na yun. Kasi, ganito naman siya. Sir, para saan yan? Class, kapag magsasolve kayo ng mga sample problem, pwede nyo tong gamitin. So, di ba gagawa tayo dito ng beam? Sir, paano ba ito ginagamit? So, ang length ng beam, maglalagay ka ng length ng beam. So, hinge. Ay, hindi. Wala pa palang beam. Member. Ang length natin ay, ano yung length natin? 20? Okay. Diba? Ayan, nagawa mo na yung 20. Tapos, meron kang hinge.
Okay, tapos meron kang roller sa dulo. So, lalagay ko dito ay 20, okay. Next, ano pa yung mga support? Hindi, ito lang ay paano ginagamit yung app na to, no? Support. Hinge roller. Ang distance niya 6. Tapos, ayun. Tapos, lagay ka uli ng isa pang support. Hinge roller naman, pwede, no? Ang distance niya from, 12. Then, next. Class, ganito lang yung maglalagay ng location niya, 17. Class, nagawa ko na yung beam. Maglalagay naman ako ng loads. Paano ako maglalagay ng loads? Ang size ko 0. Tas ang end size ko 20. Tapos yung location ko from 0, ang length niyan ay 6. So ito yung triangle kanina, di ba? Next, lagay ka uli ng concentrated load. So yung location nito 20 for size, ang location niya ay 8. Next, concentrated load uli. Napicturean nyo ba yung given? For size 15. Tapos ano yung location niya? 10. Di ba nasusundan nyo naman yung distance na Next. Uniform distributed load. Lock for size 10. Okay. Then yung location from 12. Ang length natin 5. Next, lalagay ka trapezoid uli dito. So, yung pore size natin, that is 10. And then, ang end size, 25. Tapos, ang location, 12 plus 17. And, ang length ay 3. Okay, ito na yung loads natin, no? Kung ma-check nyo, ayan na, nagawa na natin yung loads. Paki-check nga. Picturean nyo nga to. Hindi, ako na pala magpipicture. Screenshot ko na lang. Ito na yung beam. Tama ba na ito yung reaction natin na solve kanina? Mamaya, check natin. Tapos, ito naman yung moment diagram niya. And then, ito naman yung shear diagram niya, di ba? Baliktad nga lang to sa version na to. Nasa ilalim yung negative, nasa ibabaw yung positive. Ay, baliktad, nasa ilalim yung positive, nasa ibabaw yung... Ito, di ba ito yung reaction nyo? Ito yung na-solve natin sa software. So, tama ba na dapat yung reaction natin 13.79? Ito yon. Ang RB natin, 67.75. And then, ang RC natin, 37.8573. 55.813. And then, 22.98. Diba? Ay, Barbie. And then, for the shear diagram, ayan yung shear diagram. Nakabaliktad lang. Ito yung positive. Diba nakabaliktad lang? Diba kanina drawing natin yon. Tapos makikita nyo lahat ng moment dito. Ito yung moment sa support. Diba sa shear moment diagram? Ay, joke. Shear pala to. Ito yung makikita mo ng ito yung RB. Ay, moment ba to? Moment diagram pala to. Ang shear diagram ito. Pero, yun nga, kung makikita nyo, ito yung kaninang RBL, tsaka RBR. Tama? Nakita nyo ba yun? Yung RBR, 21 tsaka 46. 21 and 46. Tapos ito yung, ganyan din dito.
Ayan. So, yun sakto alas 3. So, sige break. 5 minutes. Sige, 30 minutes. Babalik mo kami ng course. Thursday na. Mag-clock problem kayo. Paano na kayo magdagdag kung ilang 30 minutes yung dadagdag mo? Ay,